Bakit may mga bagay tayo na gusto, pero hindi naman natin makuha? Ano nga ba ang dapat natin gawin? At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Cassandra Sofia Tampos at ako ay isa sa mga makakasama ninyo sa video na ito. Bago natin tatalakayin ang ating pangunahing paksa, simulan muna natin sa isang aktibidad na tinatawag na 4 Picks 1 Word, kung saan ay huhulaan ninyo kung anong salita ang binubuo sa mga sumusunod na larawan. Nahulaan niyo ba ng tama ang mga salita? Magaling! Kung ganon, pinag-isipan niyo talaga ng mabuti ang mga sagot. Ano-ano kayong mga ideya na nakapaloob sa mga larawan? Base sa inyong ideya, bakit kailangan matugunan ang mga usaping ito para sa pangaraw-araw na pamumuhay? May mga ideya ba kayo kung sino-sino ang mga ekonomista na nagsilang sa kaisipan ng economics? Kung ganon, isa-isahin na natin silang kilalanin. Alam niyo ba na si Zenon ay isa sa tinatayang unang itinalakay ang kaisipan ng oekonomiya sa aklat na Oekonomikos na sinulat ng pilosopong si Xenophon. Layunin sa kaisipan na tumugon ang pinuno sa mga pangangailangan ng nasasakupan. Isa din si Alfred Marshall na ipakilala ang economics bilang isang ganap na disiplina noong 1870. Noong 1870 na ilimbag ang aklat na Marshall na Principles of Economics. Hindi naglaon, naging akademikong programa ito sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Adam Smith din noong 1776, isinulong ni Adam Smith ang sistema ng pamilihan batay sa doktrina ng kapitalismo bilang sagot sa suliranin ng kakapusan. Ayon kay Smith, pamilihan ang magsasaayos ng mga desisyon sa pagbebenta at pamimili ng mga produkto. Si Jeremy Bentham noong ika-18 siglo, itinaguyod ni Bentham ang pilosopiyang utilitarianism. Ayon dito, nagmula ang halaga ng isang bagay na naililikha nitong kapakinabangan sa tao. Ginagamit sa economics ang pilosopiyang ito sa pagsukat ng kasiyahan at pag-unawa sa kalagayan ng tao. Si Karl Marx din ang nagsabi na ang sistemang kapitalista ay magwawakas sa panghihimagsik ng mga manggagawa at babangon ang sistemang sosyalista. Ang pamahalaan ay may lubos na kontrol sa ekonomiya ng bansa. At ang panghuli na si John Maynard Keynes ay nagmumungkahi sa aktibong pakikialam ng pamahalaan ng ekonomiya sa pamamagitan ng patakarang piskal at patakarang pananalapi. Siya din ang ama ng macroeconomics. Araw-araw gumagawa ng desisyon ang mga tao mula sa pagpili ng gusto nating gamit na susuotin, pagkain na kakainin, at pipiling gawin sa isang buong araw. Pero minsan, may mga pagkakataong hindi sapat ang ating kakayahan upang makuha ang kailangan at gusto natin dahil sa limitasyon. Ang economics ay bahagi ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano matutugunan ang tilang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Gamit ang tama, napakagaling ang limitadong pinagkukunang yaman. Dito, mapapansin natin ang dalawang suliranin sa economics. Ang walang katapusang pangangailangan. Pangalawa, kagustuhan ng tao at ang limitadong pinagkukunang yaman. Ang pangangailangan ng tao sa pang-araw-araw na pamumuhay ay damit, tirahan, pagkain, tubig,
Samantalang ang kagustuhan naman ay yung mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa tao, sa kaunting oras ng panahon, o mga bagay na kinakailangan lamang ng tao, ngunit hindi para sa pag-survive sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad ng kotse, gadgets, at iba pa. Ito ay walang katapusan dahil sa patuloy na nabubuhay ang tao. Ngunit, ang mga pinagkukunang yaman gaya ng likas na yaman at yamang kapital ay limitado lamang. Alam niyo ba na maaaring itong maubos o magkulang? Tama! Ang salitang economics ay mula sa salitang Griego na ekonomiya. Ang ekonomiya ay nahahati sa dalawa pa, ang oikos at nomos. Ang oikos ay nanganghuhulugang bahay at ang nomos naman ay nanganghuhulugang pamamahala. Pagsama-samahin ito, ang economics ay nangungulugang pamamahala ng sambayanan. Ngunit, anong kinalaman ng sambayanan sa economics o ekonomiya? Malalaman natin iyan sa tatalakayin ni Binibining Feb. Ano ang pagkakatulad ng sambahayan at ekonomiya? Ang sambahayan at ekonomiya ay may pagkakatulad. Ang dalawang ito ay pinamamahalaan ng tao. Sa bahay, ang namamahala ay ating magulang. Sa ekonomiya, ang lokal at pambansang pamahalaan. Ang mga tagapamahalang ito ay ang gumagawa ng mga desisyon upang hatiin ang limitadong resources sa pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Sa tahanan, ito ay paglalaanan para sa pambayad ng kuryente, tubig, pagkain at iba pang pangangailangan. Ang paghahating ito ay tinatawag na alokasyon. Kung gayon, ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao at ang limitadong pinagkukunang yaman ang nagdudulot ng kakapusan. Upang maiwasan ang kakapusan, kailangan ng matalinong desisyon sa pamahala ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng alokasyon na siyang punot dulo ng economics. Ngunit ang kakapusan ay bahagi na ng buhay ng tao dahil may mga limitasyon ang kakayahan ng tao at ibang pinagkukunang yaman tulad ng yamang likas at kapital. Ang yamang likas ay maaaring maubos at hindi na mapalitan sa paglipas ng panahon. Samantala, ang yamang kapital tulad ng pera, makinarya, gusali at kagamitan, ang dami na pwedeng malikha ang produkto. Kaya upang masiguro ang tamang alokasyon ng resources, kailangan magdesisyon batay sa apat na mahalagang tanong. Ito ay, ano ang gagawing produkto? Para kanino ang produkto? Paano gagawin ang produkto? At gaano karami ang produktong gagawin? Una, mahalagang tanong, ano ang gagawing produkto? Upang masagot ito, kailangan maunawaan ang kalagayan ng tao na gagamit ito at ibabatay sa pangangailangan ng tao ang gagawing produkto. Halimbawa, sa panahon ng pandemya, ano ang mga produkto na kailangan ng tao? Hindi ba't alcohol, face mask, face shield at sabon? Kung panahon ng tag-init, ano ang mga mas kinakailangang mga produkto? Sunod na mahalagang tanong, tayo ba mismo ang gagawa o bibilhin ba natin ang produkto? Halimbawa, sa pagsisimula ng pandemya, ang pangangailangan sa alcohol, face mask at face shield ay tumaas at hindi sapat ang lokal nating resources para sa pangangailangan ito. Kaya bumili tayo sa ibang bansa bilang pansamantalang solusyon. Sa ikatlo at ikaapat na mahalagang tanong, para kanino ang produkto at gaano karami ang produktong gagawin? Sa panahon ng pandemya, kailangan tukuyin kung para kanino ang ibibigay na produkto at serbisyo upang masiguro na walang magkukulang at susobra sa gagawing produkto. Halimbawa, sa pagbibigay ng ayuda, tinutukoy ang mga pamilyang mas nangangailangan nito dahil hindi naman sapat ang limitadong pondo kung lahat ay bibigyan. Tignan naman natin ang dalawang divisyon ng economics. Ang macroeconomics at microeconomics. Ang macroeconomics ay tumutukoy sa pag-aaral sa asal, gawi at desisyong ginagawa ng buong ekonomiya gaya ng pambansang produksyon at kita.
antas ng empleo at iba pa. At ang microeconomics naman ay tumutukoy sa pag-aaral sa asal, galaw at desisyong ginagawa ng maliit na unit ng ekonomiya tulad ng tao, pamilya at bawat bahay kalakal. Ngayon ay dadako naman tayo at isa-isahin natin ang mga mahalagang konsepto ng economics. Una ay ang trade-off. Pangalawa, opportunity cost. Pangatlo, marginal thinking. At ang panghuli ay ang incentives. Una nating aalamin ay ang trade-off. Sa buhay, madalas tayong kailangang pumili sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bagay. Ito ang tinatawag na trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili ng isang option kaysa sa iba na napapahiwatig ng sakripisyo. Halimbawa, kung gugustuhin mong bumili ng bagong cellphone, maaring kailangan mong isakripisyo ang pagbili ng bagong sapatos. Ang pagpili ng isa ay nangangahulugan ng pagkawala ng isa pa. Ang opportunity cost, ang halaga ng pinakamagandang alternatibong isinakripisyo kapag gumagawa ng isang desisyon ang tao na nagbibigay diin sa gastos ng pagpili ng isang option kaysa sa iba. Ang halimbawa, kapag bibili ka ng cellphone at sapatos at gusto mong bilhin ang cellphone. Alin dito ang opportunity cost? Una, pabili ng cellphone. Pangalawa ay ang pagkawala ng pagkakataong bumili ng bagong sapatos. Tama! Isusunod naman natin ay ang incentives. Ano nga ba ang incentives? Ang incentives ay mga bagay na nag-uudyok sa atin na kumilos sa isang partikular na paraan. Maaari ito ay mga gantimpala, parusa, o anumang bagay na magbibigay sa atin ng motibasyon. Halimbawa, ang diskwento sa isang produkto ay isang incentive para bumili tayo nito. Ang huli namang pag-usapan natin ay ang marginal thinking. Ano nga ba ang marginal thinking? Ang marginal thinking ay ang proseso ng pag-aaral ng karagdagang mga gastos at pakinabang na nag-uugnay sa paggawa ng isang desisyon. Halimbawa, kung magdadagdag ka pa ng isang manggagawa sa isang negosyo, kailangan mong pag-aralan kung ano ang karagdagang gastos o sahod at kung ano ang karagdagang pakinabang or mas maraming produkto. Ano nga ulit ang apat na mga pangunahing konsepto or mahalagang konsepto ng economics? Napakahusay ninyong lahat. Sana'y nakatulong ang ating talakayan para mas maintindihan ninyo ang mga konseptong ito. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Salamat sa pakikinig mga bata! At doon na lamang po nagtatapos ang ating pagtatalakay sa kahulugan at mga konsepto ng economics. Maraming salamat po sa panunood at sana ay may mga aral kayong natutunan sa video na ito. Bago ninyo tapusin ang video na ito, nais muna naming malaman kung may mga natutunan kayo sa aming tinalakay sa pamamagitan ng pagsagot sa 10 katanungan.